A pleasant day to each and everyone, and welcome to Eljor One North, composed of Eljor Unified Commonwealth, Sangandaan, Caloocan, Malabon, and Bagong Silang. We are blessed to have you join us. Eljor One North is part of the worldwide Lord Jesus, Our Redeemer churches. We meet every Sunday for our worship services. If this is your first time to join, we request you to leave a comment and like our FB page so we can reach out to you and welcome you to the family. As we are about to begin our online worship service, we encourage you to have your Bible as we learn more about God together. Again, welcome to Eljor One North. We begin in exactly 5 minutes. God bless us all. Therefore I say to you, do not worry about your life, what you'll eat or what you'll drink, nor about your body, what you'll put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you of not more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow, they neither toil nor spin. And yet I say to you, and even Solomon in all his glory was not arrayed like one of them. Now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows you need all these things. But seek first the kingdom of God, his righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble.
Mapagpalang araw po sa ating lahat mula sa Lord Jesus Our Redeemer Church. Isa naman pong panibagong araw, linggo, na tayo po ay magpupuri at aawit sa ating dakilang Diyos na tagapagligtas. Amen po mga kapatid. Yan po natin na tayo po ay magsama-sama online sa ating mga tahanan at hayaan po natin ang ating Panginoon, ang ating sambahin. Siya ang ilagay natin sa harapan ng ating mga puso. Amen po mga kapatid. Let us pray. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Dakila ang iyong pangalan. Ang iyong katapatan ay wagas, Panginoon. Ama, salamat sa umagbagong araw na pinagkaloob mo sa amin na kalakasan, pag-asa at magkalayaan upang purihin ka at sambahin. Salamat, Panginoon, sa aming pamilya na patuloy na pag-iingat mo sa amin, Lord. Tunay nga ang iyong pag-ibig ay wagas at totoo, tapat. Kaya mo, Panginoon, na kami aawit ang buong puso, O Diyos. Kaya mo, ikaw lamang ang maitaas namin. Ang iyong pangalan ang siyang madakila sa araw na ito, O Diyos. Hallelujah. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me to you on You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me to you, honey. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again. Hear say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. There's nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me to you, honey. Draw me close to you. Never let me go. Lay you know down again. Hear you say that I'm your friend.
hear you say that I'm help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you, buddy. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you, buddy. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you, buddy. Minsan pa. You're all I want. Oh, you're all I've ever need, all I'll ever need. You're all I want. Help me know you, buddy. Oh, Jesus, you are my desire. Lift your name, Jesus. Give you my heart and soul. Thank you, Jesus. Lord, I give you my heart, give you my soul, and live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, and give you my soul, and live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All that I have within me, I give you praise. All that I adore is in you.
every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Oh, trust you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, with all my heart and soul, we want to worship your name, Lord Jesus. Oh, holy name, holy name. Hallelujah. We trust your holy name, Lord Jesus. In every season, Lord God, you're still God. Hallelujah. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. A promise of love, when my heart is safely undone. Speak to me, Lord. Your servant is listening. Under the noise, I hear you whispering. My hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me. Speak to me, Lord. Your servant is listening. Under the noise, I hear you whispering. My hope has come, and my heart is safely undone. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe. You are never far away, always reaching out to save. My weakness
You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever. Say you are. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever. Say you are. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, oh God. Found forever, safe I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. Is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. So I found my fortress in your name. In you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. Forever safe, forever safe. Forever safe, I'm forever safe, Lord. Oh, yes, oh God. Thank you, Lord Jesus. Tunay nga, Panginoon, mananatili kaming ligtas. Mananatili kami, Panginoon, na mas magandang kalagayan, O Diyos. Dahil Ikaw ang kapiling namin, dahil Ikaw yung kasama namin, Panginoon. At yun ang pangako mo sa amin, Panginoon. Na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw ang aming patuloy na sasambahin, pupurihin, at dadakilain ang iyong pangalan. Salamat, Panginoong Hesus. Pinpuri ka namin at sinasamba. Hallelujah.
ng Panginoon. Kamusta na po kayo mga kapatid? Nawa po ay kayo ay nasa maayos na kalagayan at kayo po ay ligtas. Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng ating pong serye na pinag-uusapan. Na ang title ay Hope Rising. Tunay nga na napakaganda ng ating series sapagkat alam naman natin ang kasalukuyang sitwasyon. There is so much pain, sufferings, uncertainties na nararanasan po hindi lang po natin, subalit ng buong daigdig. Pero sa kabila po ng kalagayang 'yan, sa kabila po ng ating pong pinagdadaan ng krisis or ang pandemic na ito na dulot ng COVID-19, pwede po tayong magtiwala sa Panginoong Hesukristo sapagkat siya po ang ating pag-asa. At tamang-tama po ngayong hapon, ang topic natin ay inline din sa titulo, Pag-asa kay Kristo. Salamat po dun sa mga nauna nating tagapagsilta. Inumpisahan natin ito 2 weeks ago. Si Pastor GB, nagpapasalamat tayo sa kanya nang diniscuss niya yung Joy in Christ. Salamat din nga kay Pastor GB sapagkat ang ating Connect group materials ay siya rin ang gumagawa. God bless you and may the Lord continue to use you. Salamat din kay Pastor Ronnie, ang ating pong senior pastor na nakasama natin last week sa ating pag-aaral at pinag-usapan natin yung Glory to Christ. Siya lamang ang dapat tumanggap ng kaluwalhatian. Ngayon naman pong hapon ay pagpapatuloy natin at ang ikatlong paksa natin ay pinamagatang Pag-asa kay Kristo. Bago tayo lubusang magpatuloy, hilingin natin ang patnubay ng ating Panginoon. Manalangin muna tayo. Idulog natin sa Diyos ang pag-aaral na ito ngayong hapon. Makapangyarihang Diyos, salamat po na sa kabila ng aming pong pinagdadaanan, pwede po kaming lumapit sa iyo, pwede kaming magtiwala sa iyo, sapagkat ikaw ang nagbibigay ng pag-asa sa aming pong puso. Tulungan mo po kami na sa aming pong pag-aaral ng iyong banal na salita, makatanggap kami ng encouragement, lumakas ang aming pananampalataya, at kami ay maging mabungang Kristiyano. At may apply namin, Panginoon, ang iyong salita sa panahong ito ng kawalan ng katiyakan. Nawa mapuno ang aming puso ng pag-asa. At hindi lamang pag-asa dito sa lupa, yung makamit namin yung aming mga inaasam dito sa lupa. Subalit, magkaroon kami, Panginoon, ng desire, O Lord God, yung dakilang pag-asa ay makamtan ng bawat isa po sa amin. We entrust to you, Lord God, ito pong panahon ng aming pong pag-aaral ng iyong banal na salita sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Mga kapatid, ano ang inaasahan natin? Ano yung gusto nating mangyari during this time of our quarantine period? Ngayong panahong ito, ano ba yung inaasahan natin? Baka yung inaasahan natin ay sana dumating na yung SAP, yung social amelioration. Umaasa tayo kay DSWD o kaya ay kay chairman o sa ating local government o sa ating gobyerno na sana ay matulungan tayo sa ating pong mga pangangailangan. O inaasahan natin na sana ay dumating na talaga yung vaccine na kinakailangan natin para magamot na yung sakit na ito na laganap sa buong mundo. O tayo ay umaasa na sana after 15 ay makalabas na tayo sa ating mga tahanan, magawa na natin yung mga dati nating ginagawa. Umaasa tayo na matapos na itong lockdown, itong quarantine period natin at magawa na natin
yung dati nating ginagawa. Ilan lang yan sa ating mga inaasam. At ilan lang sa mga inaasahan natin na mangyayari. Yung pag-asa kung dito lang sa lupa ay yung tinatawag nating ikaw ay positibo na merong magandang mangyayari sa hinaharap. Pero nawa mga kapatid, yung pag-asa natin ay hindi lamang sa mga kasalukuyang kaganapan at hindi lamang dito sa lupa. Yan din ang exhortation sa atin ng salita ng Diyos. Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19. Ito po ang sinasabi. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. So sinasabi sa atin na sana yung pag-asa natin beyond this life or beyond earth. Kasi kung hanggang dito lang, pinakakawawa na raw tayo. Kasi meron pang mas dakila pa, mas maganda pa kesa yung inaasahan nating mangyayari sa ating kalagayan sa panahon ngayon o kaya mangyayari sa sangkatauhan. Bakit? Tingnan po natin ang Romans chapter 8 verse 18. Ano ba ang kinalaman ng ating pong nararanasan at sa kalagayan ng mundo? At ano rin ang minimithi ng katawan nating ito? Basahin po natin. Romans chapter 8 verse 18. At nawa ma-encourage tayo at malaman natin that sometimes this is the real purpose of why there is suffering. Ang kaluwalhatiang sasaatin. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. So kung tayo ba daw ay nagtitiis, merong inaasahan ang bawat isa sa atin. Merong kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Yun yung tinatawag nating dakilang pag-asa. Yun yung tinatawag nating pag-asa higit pa dito sa buhay na ito, higit pa dito sa daigdig. Bakit kailangan lumagpas sa daigdig? Sabi sa verse 22, alam natin hanggang ngayon dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. So, the creation is groaning. Even this earth, this creation, nagnanais na ng redemption. Nahihirapan na rin siya. Alam nyo, kahit matapos ang COVID pandemic, kasi nakita naman natin sa mga nagdaang panahon ay meron ng iba't ibang plague na naranasan ng mundo. Maaring sa future meron pa ring mga susunod, pero ang sinasabi sa atin, nagnanasa na ang creation, ang mundo na mangyari na yung dakilang pag-asa ng bawat isa sa atin, yung katubusan ng mundo. The earth is groaning, the creation is groaning. Hindi lamang po yung creation, even us, sabi sa verse 23 ng Romans chapter 8. At hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayong mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos. Tayo ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating katawan. Yung ating pong dakilang pag-asa ay balang araw, pag talagang ganap na inihayag na tayo, ang ating kaligtasan ay kumpleto na, babaguhin ang ating mga katawan at magiging kagaya ni Jesus. Yun daw ang dakilang inaasam natin. Kasi sa panahon ngayon, talagang kahit ang bawat isa sa atin, kaya nga ang sabi dyan, tayo man ay nag-groan. Tayo rin ay, ang sangnilikha ay umiiyak na. Tayo, nahihirapan na ang ating katawan. Kaya ang pinaka-inaasahan natin, hindi lamang dito sa lupa,
subalit ang katubusan ng bawat isa sa atin. Kaya nga ang pangyayari na ito, tinitingnan din natin na, Lord, marahil malapit ka nang dumating at malapit na rin ang dakilang pagtutubos na gagawin mo sa bawat isa sa amin. Purihin ang Panginoon. Yan po ang ating dakilang pag-asa. Ang pag-asa natin ay hindi lamang magkaroon ng kalutasan ang problema natin sa ngayon. Pero ang inaasahan natin, balang araw, matatapos ang lahat ng suliranin, wala nang iiyak. Pag dumating ang ating Panginoong Jesucristo, tayo ay Kanyang babaguhin. At maging ang mundong ito ay babaguhin ng ating Panginoon. Hindi pa sumasapit yun. Ano ang dapat natin gawin sa ngayon? Habang tayo ay umaasam sa dakilang pag-asa na mararanasan natin. Meron po ritong tagubilin si Pedro. 2 Peter chapter 3 verse 18. Actually, the whole chapter talks about yung pagbabalik ng ating Panginoon. Yun yung ating dakilang pag-asa. At nabanggit niya dito sa mga unang bahagi ng verses na merong mga nanlilibak, may mga nang-aasar. Ang tagal-tagal na niya, bakit hindi pa nangyayari? At sinabi rin doon sa passage na yan, na ang isang araw sa Panginoon katumbas ng 1,000 taon sa atin at vice versa. Pinahintulutan ng Panginoon na hindi agad mangyari yung kanyang pagbabalik sapagkat binibigyan niya ng pagkakataon na maligtas yung iba pa. At ang sabi ng salita ng Panginoon dyan sa 2 Peter, mag-ingat tayo, alam na natin ito, mag-ingat tayo na hindi tayo malinlang. At sa verse 18, ang sabi doon, sa halip, habang hinihintay natin yung dakilang pag-asa na yan, yung pagbabalik ng ating Panginoon, verse 18, sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Purihin siya ngayon at magpakailan paman. So kahit si Pedro ay nagsasabi sa atin na habang tayo ay naghihintay, lumago tayo sa biyaya ng Diyos at pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayong pong hapon. Paano tayo lalago sa ating Panginoon? Habang tayo ay umaasam sa dakilang pagliligtas, sa kumpletong pagliligtas na gagawin ng Panginoon sa atin. Basahin po natin ang ating pinakateksto, yung mga sa 5 subject po na ating pinag-aaralan dito sa ating series. Tayo po ay nasa aklat ng Philippians. Ito po ang ating ganap na pagbubulay-bulayan. Philippians chapter 3 verse 12 hanggang verse 14. Sabi po sa verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Yung 12, 13, tsaka 14, isang tema, inuulit niya lang para diinan. Halimbawa, yung verse 12, yung naunang nabanggit niya, hindi sa nakamtan ko na ang bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Inulit niya yan sa verse 13. Sabi yun, mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na ito. Ayan, okay? So, diniin niya, inulit niya. Ang alin? Yung hindi ko pa nakamtan. Hindi ko pa inaaring ganap na. Sabi doon sa karugtong ng verse 12, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala. So ano lang ginagawa niya? Hindi ko pa nakamtan, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala. Sa verse 13, yung thought na yon ay inulit niya rin. Sabi doon sa huling bahagi ng verse 13, sinisikap
habang nililimot ko ang nakaraan, sinisikap na marating ang layunin na nais kong makamtan. Sinisikap na marating. Sa 12, sinisikap kong makamtan. At sa verse 14, ganun ding tot, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan. Nagpupunyagi, yan din ay pagsusumikap. Kaya tatapusin natin yung verse 12, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. Ayan. So bakit hindi niya inaaring nakamtan niya na, at bakit sinisikap niya? Sapagkat yun ang pagkakatawag, yun ang dahilan sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sa verse 14 niya, upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Yan po ay si Apostol Pablo. Nakita natin doon na hindi pa raw siya ganap. Siya ay nagsusumikap sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. Alam ko, tayo na mga mananampalataya ay sumasang-ayon na gusto nating maranasan ang spiritual na paglago. Maging ito man ay sa karakter natin, ito man ay sa pakikipag-ugnay natin sa ating kapwa, gusto nating lumago sa mga magagandang Christian habits natin, yung ginagawa natin para sa Panginoon. Ayaw nating makontento kung ano ang kalagayang spiritual natin ngayon. Gusto natin na tayo ay lumago pa. Nais nating lumago bilang pagpapatibay, pansin sa ginawa sa atin ng Panginoong Hesukristo. Inumpisahan niya na tayo ay kanyang iniligtas, hindi humihinturon, at sa patnubay ng banal na Espiritu, tayo ay patuloy na binabago ng ating Panginoon. Subalit, ano ba ang dapat nating maisagawa para maranasan natin yung tinatawag nating spiritual progress? So, yung binasa po natin kanina, lalong higit yung verse 12, ay iisa-isahin po natin, hihimayin po natin yung tatlong bahagi noon para malaman natin kung paano tayo lalago sa ating pananampalataya. Una po, sabi doon sa unang bahagi ng verse 12, hindi dahil nakamtan ko na ang lahat. Yun po ang umpisa. Yung tinatawag na spiritual discontentment. Yung hindi ka kontento sa kasalukuyang lagay ng yung spiritual. Hindi mo sinasabi na, okay na ako. I'm spiritually matured already. Nabasa ko na ang Biblia. Ilang taon na akong Kristiyano from cover to cover. Hindi ko nababasahin yan. Hindi, meron pang hindi dahil nakamtan na natin ang lahat. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Sabi rin ni Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 18, ano ang kanyang panawagan? Sa halip lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Ang paanyaya sa atin, lumago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. So si Pablo, mga kapatid, nauunawaan niya na hindi pa tapos ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi pa niya naaabot ang bagay, kaya sinasabi niyang, hindi ko pa nakamtan ang lahat. Hindi pa ako ganap. Tulad din ni Pablo, nawa ang bawat isa sa atin ay patuloy na magnais na tayo ay lumago. Biruin niyo sino ang nagsabi nito, mga kapatid? Si Apostol Pablo. Ano na ba ang kanyang narating sa kanyang buhay spiritual?
Ang dami niyang naiambag sa ating Biblia. Most of the New Testament books ay mula po sa panulat ni Apostol Pablo. Ginamit po siya ng Panginoon. And sa mga unang simbahan, mga first century church, ay marami rin siyang naitatag na simbahan. At marami ng kapahayagan ang Diyos din sa kanya. Yung mga revelations of God. Pero in spite of all of that, ano ang sabi niya? Hindi sa ako ay ganap na. Hindi ko nakamtan ang lahat na. Kung si Apostol Pablo ay meron ng ganung karanasan, pero nagdi-desire pa rin na lumago sa kanyang relasyon sa Panginoon, how much more ang bawat isa sa atin. Tayo rin ay magnasa na patuloy pang lumago sa ating buhay spiritual. Amen? Praise God. 2 Peter chapter 1 verse 5 hanggang verse 8, meron pong sinasabi dito, dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. So dito po merong mga ilang katangian na binabanggit si Pedro. Tayo ay nanampalataya na, pero hindi hihinto roon. Kaya ang sabi ron, idagdag ninyo sa pananampalataya ang ano. O huwag ka lang masatisfy na okay na ito, meron na ako nito. Pero sikapin natin na idagdag ang kabutihan, sa inyong kabutihan, kaalaman, sa inyong kaalaman, pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili, katatagan. At sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit sa kapatid, ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Taglayin natin ang mga katangiang ito. Amen? So let's continue to grow in our relationship with God. Magkaroon tayo ng spiritual dissatisfaction. Okay. Meron pang mas inilaan ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay, so yun po ang una. Makita natin na hindi pa ako ganap. I need to grow. At lahat tayo ay nagnanais na lumago sa ating pananampalataya. Pangalawa, yung ikalawang bahagi ng Philippians chapter 3 verse 12, ang sabi ron, hindi nakamtan ko na subalit, ako ay magpapatuloy. So, dahil hindi siya kontento sa kanyang spiritual life, gusto niyang mag-grow pa, gusto niyang mag-move forward, gusto niya pang makilala ng lubusan ang ating Panginoon. Actually, that is part of the context. Chapter 3 verse 10, I want to know Christ and the power of His resurrection to share in His sufferings. Gusto ko pang makilala si Kristo. Sabi sa verse 14 ng Philippians, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala ng walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Inihalin tulad ni Pablo ang kanyang sarili sa isang manlalaro. At yung manlalaro na parang isang runner o sa race. So ano raw ang kanyang ginagawa? He press on. Ayan. Kumbaga, ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas. Ini-stretch na. Kumbaga, naandun na siya sa malapit sa finish line. Gusto niyang makamtan yung ipinangako ng Panginoon, yung layunin ng Diyos sa kanya. Kaya ang ginagawa niya para maabot yung layunin ng Diyos sa kanya, itinutodo niya na. Ini-exert niya na yung lahat ng kanyang effort. I press on toward the mark. So, ang paglagong spiritual, meron tayong
responsibilidad. Kailangan nating magpatuloy. Doon sa binasa natin kanina sa ibang translation, sa 12:13 hanggang 14, di ba? Paulit-ulit, nagsusumikap ako, sabi ni Apostol Pablo. Hindi lamang naunawaan ni Pablo na hindi pa niya nakamtan ang lahat, ngunit may pag-uugali siyang magpatuloy. At yan ang ilagay ang kanyang kamay sa araro at sumulong upang makamtan ang inilaan ni Jesus para sa kanya. Yan. Yung parang nag-aararo talaga nga kailangan matapos niya yung kanyang ginagawa, at pag hinawakan niya na yung araro, no turning back, kailangan niyang umabante. At ganoon din ang bawat isa sa atin. Sa pagpayag natin na si Jesus ang siyang hahawak ng ating buhay, kailangan ding manalig tayo sa Kanya at hindi kailanman sumuko kahit na anong mangyari at anumang hamon ang ating hinaharap. Tayo ay magsumikap na lumago. Magpatuloy ang bawat isa sa atin. Yung binasa nating talata kanina, pansinin nyo. So, hindi tayo masasatisfy sa ating spiritual na kalagayan ngayon, pero magsusumikap tayo, dagdagan ng pananampalataya ang kabutihan ng pananampalataya, etc. Pero pansinin nyo, merong salita doon sa umpisa na sinabing, dahil dito sikapin ninyo. Idagdag sa pananampalataya ang kabutihan. So again, meron tayong dapat gawin. Sa bandang huli ng verse 8, 2 Peter chapter 1 verse 8, kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Yan dapat ang desire ng bawat isa sa atin. Pinagyayaman ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Sa English, ang sabi ron, possess these qualities with increasing measure. So, we should be growing. Kailangan tayo ay lumalago sa ating buhay spiritual. At alam nyo mga kapatid, binigyan tayo ng regalo ng Panginoon. Ang isang kabutihan ng kasalukuyang krisis sa bawat isa sa atin ay binigyan niya tayo ng panahon. At ang panahong ito ay magagamit natin para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Diba? Dahil dito, yung mga abala noon, yung mga walang panahon sa kanilang Bible reading, walang panahon sa prayer, walang panahon sa church, walang panahon sa Bible study. Bakit? Talagang maghapon sila sa kanilang trabaho, 8 oras, may overtime pa, tapos magbabiyahe pa, mat-traffic, pag-uwi sa bahay, pagod, wala nang time dun sa kanilang spiritual discipline. So, hindi nag-grow. At ngayon, tayo ay nasa ating tahanan, naka-quarantine, naka-lockdown. Praise God. Ito ay gift ng time ng Panginoon sa atin. So, we have time to meditate on His Word. At dahil dyan, lalago tayo sa ating buhay spiritual. Meron po akong nabasang parang isang kwento. Meron daw isang pastor bumisita sa kanyang miyembro at inimbitahan ng kanyang miyembro na kumain dun sa kanilang tahanan. At nung sila ay kumakain, pagkatapos ng pagkain, ang sabi nung asawang babae sa kanyang mister, meron akong 500 kanina rito, biglang nawala, si pastor lang naman ang naririto. Kaya sabi nung kanyang asawa, ganun ba? Mula ngayon, hindi na tayo a-attend sa church na yan. At ganun nga ang kanilang ginawa. Pagkatapos ng 2 buwan,
si pastor at yung babae ay nagkita sa isang lugar. At nagkalakas ng loob itong babae na kausapin yung kanyang dating pastor. At sinabi niya, "Pastor, napansin niyo ba na hindi na kami uma-attend sa simbahan? Dahil kasi nung ikaw ay naimbitahan namin sa aming tahanan para kumain, merong 500 piso ron na yun naman talaga ay dapat ibibigay namin sa'yo. Pero nawala. Wala namang ibang tao ron kundi ikaw. Ginalaw mo ba yun, pastor?" At sabi nung pastor, "Ay oo, ginalaw ko. Inipit ko ron sa iyong Bible. Kasi habang kumakain tayo, baka matapunan ng sabaw. Kaya inipit ko sa Bible." Laking hiya nitong miyembrong babae. 2 buwan. Hindi niya binuklat ang kanyang Bible, kaya hindi niya nakita yung kanyang 500 na nakaipit. At siguro 2 buwan niya ring iniisip na si pastor ay mangungupit. Pero nagpapakita na for 2 months hindi niya binuksan yung kanyang Biblia. Paano tayo lalago sa ating pananampalataya kung wala tayong panahon sa kanyang salita? Kung wala tayong panahon sa panalangin, kung wala tayong panahon sa pakikipag-fellowship, we will not grow spiritually. Meron pong 4 na suggestion para tayo ay magkaroon ng talagang maayos na pamamaraan na tayo ay lumago. Yung spiritual habits natin o kaya yung character natin ay ma-develop. Yung tinatawag na 4 Ds of spiritual growth. The first D is desire, decision, determination, and discipline. Ayan. Kung kinakailangan magsikap tayo para tayo ay lumago sa pananampalataya o subukan natin, i-practice natin yan. Halimbawa, gusto mong lumago sa larangan ng iyong devotion o practice the 4D. Number 1, nanasain ko, i-desire ko na araw-araw ako ay magkaroon ng quiet time. Okay? So you start with the desire. Kasi hindi mangyayari ang spiritual growth pag hindi mo inumpisahan na gusto ko ito na mangyari. Pangalawa, decision. Pag di-decision ka. So kung ikaw ay nag-set ng umaga bukas, 6:00, so mag-decide ka na 6:00 ng umaga, ihahanda mo yung alarm clock, isa-set mo, tutunog ng 6:00 at ikaw ay babangon. Magpapasya kang bumangon ng 6:00 to start your devotion. Pangatlo ay determination. Bakit? Kasi pagtunog ng alarm clock, nag-decide ka na babangon ka, pero hinihila ka pa rin ng kumot masarap matulog ngayon, wala namang trabaho. Quarantine, wala namang kailangang mabilisang gawin, wala namang mga deadline. So, pero kailangan mo ng determinasyon. Kasi pwede mong magawa pangalawa, pero sa mga susunod, ikaw ba ay determinado na ipagpatuloy? At ang pang-apat, huli, ay discipline. Nagawa mo na at patuloy na nagagawa, umabot na ng 1 linggo. Kaya mo bang disiplinahin ito hanggang sa katapusan? So, let's desire to grow spiritually. I-apply natin yan, hindi lang sa quiet time o pagkakaroon ng devotion, pero kahit sa ibang bagay. Gusto mong matanggal yung masamang ugali mo, umpisahan mo dyan. Pag naisin mo, Lord, yung pagiging mainitin ko ng ulo. Ayan, okay? Magpapasya ka, magiging determined ka. Satan will tempt you, pero be determined at kailangan disiplinahin ang iyong sarili. Apply that 4 Ds of spiritual growth at lalago tayo. Huling-huli, mga kapatid, yung pangatlong bahagi ng Philippians chapter 3 verse 12, ito ang hangad ni Kristo Jesus na ako ay magpatuloy. Okay? Bakit kailangan nating magpatuloy? Sapagkat ito ang hangad ng ating Panginoong Jesucristo.
Dahil ito ang layunin ni Kristo sa ibang translation. Alam nyo mga kapatid, ganap na yung pagliligtas, kumpleto na, inumpisahan ng Panginoon ng makakilala tayo sa Kanya. At habang nabubuhay tayo ngayon, dumaraan tayo sa pruning, sa pagbabago, as we submit ourselves sa ating Panginoon. Habang nagpapatuloy tayo, God is changing us from glory to glory. Pero alam nyo, darating yung araw at yun ang pinakamimithi natin at yun yung pinakadakilang layunin ng Panginoon. Kasi hindi lamang dito sa lupa. Ang gusto niya ay maranasan natin yung final salvation, yung tinatawag nating glorification. Yun ang layunin ng Panginoon. At yun ang inaasam natin. Doon tayo nag-move forward. Sabi sa Titus 3:7, upang sa kanyang biyayay maituring tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. That is our greatest hope. Makamtan yung buhay na walang hanggan na ating pong inaasahan. Para saan niya ba talaga ako tinawag ng Panginoon? Bakit dapat akong magpatuloy? Bakit hindi dapat ako makontento sa aking buhay spiritual? Sapagkat inilagay na ng Panginoon ang ating hangganan. Lahat tayo ay nasa journey patungkol doon. At sa journey na yon, tayo ay inaalalayan, iniingatan ng ating Panginoon. Meron tayong participation. Kaya tayo ay nagsusumikap. And sa pagsisumikap na yan, nagsasubmit tayo sa banal na Espiritu, and the Holy Spirit is making us grow. He is changing us from glory to glory until makamit natin yung final glorification. And that will be at the coming of the Lord. And that is our greatest hope. Not just here on earth. Kasi ang mundo, bubulok ng bubulok, marami pang mga problema na tayo ay mararanasan matapos man ng COVID. Di natin alam kung anong other crisis ang maaring dumating sa mundo o sa personal na buhay ng bawat isa sa atin. Pero hindi tayo nai-despair, hindi tayo nadi-discourage sapagkat ang dakilang pag-asa natin hindi naman dito, subalit doon sa gagawin ng ating Panginoong Hesukristo. Alam ni Pablo ang kanyang kinatatayuan at malakas ang loob niyang magpatuloy sa isang makapangyarihang katotohanan na si Jesus ang may hawak sa kanya. Amen? Si Jesus ang may hawak hindi lang kay Pablo, subalit sa bawat isa sa atin. Naiintindihan ni Pablo na hindi niya maaring ipagpatuloy ang kanyang ugnayan sa Diyos sa kanyang sarili lamang, subalit kundi sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Nakasalalay sa Panginoong Hesukristo ang ating ganap na katagumpayan. Pero ang ating pananaw ay nakatingin doon sa dakilang pag-asa na ating inaasam. Gusto ko pong magtapos sa pamagitan ng pagbasa dito po sa aklat ng 1 Peter chapter 1 verse 3 hanggang verse 5. Ito ay tumutukoy rin sa dakilang pag-asa na inaasam ng bawat isa sa atin. Sabi dito verse 3, 1 Peter, 1 Pedro chapter 1 verse 3. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Purihin ang Panginoon. Na nakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Ito ang ating dakilang pag-asa. At ano raw yung inheritance na inilaan ng Diyos sa atin? Ang description, wow, praise God, walang kapintasan.
hindi masisira, hindi kumukupas. At tayo raw ang recipient nito. Tayo na binigyan ng pag-asa ng Panginoon dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Verse 5. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng Panginoon. Dahil daw tayo ay nanalig sa Panginoon, siya rin mismo ang mag-iingat sa atin. Our inheritance is secure. Praise God. Dito sa mundo, mga kapatid, pwede tayong ma-disappoint. Sapagkat minsan yung inaasahan natin hindi dumating. Akala natin kasama tayo sa SAP, sa social amelioration, nilagpasan yung bahay natin. Na-disappoint tayo. Nawala yung dating pag-asa natin, inaasahan natin. Even people sa panahong ito, sometimes may disappoint us yung pag-asa natin. Pero pag ang Diyos ang nagbigay ng pag-asa at ang pag-asa ng Diyos, yung dakilang pag-asa, ang ating pong inaasam, ang sabi niya rito, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng Panginoon. And that will be our final salvation, and that will be our perfection. Pag tayo ay magiging kagaya na ng Panginoong Jesucristo, even in our body. Kaya habang naririto pa tayo, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Huwag tayong maging stagnant sa ating buhay spiritual. Let's move forward. Let's grow. Magsikap tayo na tayo ay umunlad. At patungo ang ating pagsisikap doon sa dakilang pag-asa na inilaan sa atin ng ating Panginoon. At iingatan tayo ng ating Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa patuloy tayong lumago sa pananampalataya. At habang tayo ay naandito sa krisis na ating pinagdaraanan, i-focus lang natin ang ating paningin doon sa kalwalhatiang inilaan ng Diyos para sa atin. Yun ang sinasabi ng Biblia na ating dakilang pag-asa. Kaya sa ating serye, Hope Rising, umuusbong sa puso ng bawat isa sa atin, kahit na may problema, ang dakilang pag-asa na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Praise God. God bless us all. Amen. A blessed day, my dear brothers and sisters. We thank God for using Pastor Ben to share God's word to us. Truly, we are reminded that during these times, our hope is anchored on our Lord Jesus Christ. As we continue our worship celebration, let's break bread together as our Lord has commanded. Today, as we break bread, allow me to read scripture to you. It's in Acts chapter 2, verse 46, and it reads, "Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts." Tayo din po mga kapatid ngayon, as we are in this most trying of times, we may be locked down in our houses, pero tayo po ay maaari pa rin po maging masaya at magkaroon ng sincere hearts as the early believers. Thank God for the technology that we have, that we are able to break bread even if we are miles apart. In 1 Corinthians chapter 11, 23 to 26, it reads, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po na ikaw ang nagbayubay sa krus para sa aming mga kasalanan. Maraming salamat na ikaw ang siyang tumanggap ng mga latay at pahirap
para sa aming mga kasalanan. At sa pamamagitan nito, kami ay iyong pinagaling. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's partake of the bread. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This is the cup of the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat na ang iyong dugo ang tumigis sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat dahil kung wala ang iyong dugo, ay walang pagpapatawad ng aming kasalanan. Maraming salamat po sa iyong ginawa para sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's partake of the juice. For whenever you eat of this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Maranatha, Lord. This brings our Sunday celebration to a close. And on behalf of the Lord Jesus, our Redeemer Church, we thank you for joining us today. Bago tayo magtapos, ito ang salita ng Panginoon sa atin. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat na sa iyo kami ay nakasumpong ng pag-asa. Sa aming kawalan, ikaw ang nagbibigay sa amin ng katagumpayan. Panginoon, maraming salamat na kami ay malayong nakapagpuri, maging kami ay malayo sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong buhay at sa iyong dalang pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.